So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So andito na naman tayo, ang daming katanungan. Well, masaya ako dahil diyan kayo nagtitiwala sa mga recommendations, sa mga kasagutan ko na palaging ibinibigay sa inyo. Although may mga ilan tayong mga bashers, well, hindi tayo para pansinin sila. Andyan lang naman sila para mamato ng bunga. Okay, andyan lang naman sila para kung ano mang sabihin, pero wala tayong panahon sa mga taong ganyan. Anyway, so wag na po natin 'to masyadong patagalin pa. Alam ko, ang dami yung mga katanungan, yung iba nag-aabang na masagot ng kanilang mga katanungan, pero huwag kayong mag-alala, halos araw-araw ko pong nire-revisa lahat ng inyong mga katanungan. Kung kaya't simulan na po natin kaagad ang ating sagutan. Okay? So mga kamanok, ito yung unang katanungan natin galing kay Darren Tarnate. Ayan, so si Darren is parang ngayon lang siya nag-comment. Mega shoutout sa iyo, Darren Tarnate. So welcome po sa ating channel. So ito yung tanong mo. Kamamay, pwede po bang wet feeding sa umaga tapos dry feeding sa hapon? Actually mga kamanok, hindi ko po advice na ganito yung gawin po ninyo sa inyong mga alaga kasi nagbabago po yung sistema ng gizzard. Anong ibig sabihin mo kamamay na nagbabago yung sistema ng gizzard? Okay, so yung pong dalawang kategory ng way kung paano po natin pinapakain yung ating mga alaga, which is yung dry feeding, yung tuyo na pagkain, at yung wet feeding, yun namang basa o binabasa po natin ang pakain nila, is magkaiba po sila ng way, tuyo at basa. So, ano po ang maaaring factor kung bakit hindi ko po i-advise sa inyo na ganito? Sa umaga dry, sa hapon wet, or sa hapon dry, sa umaga ay wet. Kasi po nagbabago po. Okay? I-expect nung gizzard na dry yung ihuhulog nung sistema ng manok sa kanya, yung pala wet. Okay lang sana yon. Kasi mula sa dry, yung medyo mahirap bilingin, papunta sa wet, okay lang yon. Kaso ang problema, kapag ka nasanay sa wet, yung manok, expected nung gizzard na malambot yung kanyang tutunawin, yung pala matigas, magbabago siya. May stress, baka hindi magtunaw yung manok kapag kaganyan. At pag hindi nagtunaw ang manok, malamang sa malamang, problemang masakit po ito. Problemang masakit, mag-iipot yan ng puti, hindi tutuka, malulungkot, mai-stress, hindi kakain, so magagamutan tayo, magkakaproblema sa mga good bacteria sa loob ng sistema ng manok, hanggang sa pati ikaw mai-stress ka na rin. Kung kaya't advice ko sa iyo, kung wet feeding, kung dry feeding, dry feeding. Pero mas advice ko, mag-dry feeding kayo para yung sistema ng gizzard mas maganda. Alright? So maliwanag tayo dyan, ano? So next question tayo. Okay. Ito galing kay Joed Gamana. Ito nasagot ko na po ito, ano? Pero sige, sagutin po ulit natin ngayon. Good PM Idol. Maganda ba ang munggo para sa manok kung tayo ay mamamasyal? Salamat po sa sagot. Actually, mga kamanok, ang munggo po ay rich in amino acid or rich in protein. Alright? So ngayon, pagdating sa manok, okay din po ito. Kaso bago po makuha yung protina, yung solid protein, maraming munggo ang kailangan. Maraming munggo. Okay, which is hindi naman po pwedeng puro munggo ang ipapakain natin sa kanila. Kailangan din po nila ng pellet, ng grains, okay, ng fruits, o kung ano pa man kung tayo is mamamasyal. Okay? Pero sinasabi ko sa inyo, pwede naman kayong maghalo ng pakonti-konting toppings lang, pero konti lang po yung feedback or impact na protina nito pagdating sa kabuuang sistema ng manok. Pwede kayo mag-toppings niyan, pakonti-konti lang, walang problema. Sa ibang foods, okay, nyo na lang po bawiin yung ibang protein na kailangan ng manok. Okay? Pero kung inyo pong iisipin na halos sa munggo nyo po kukunin ang lahat ng protina, sobrang dami po niyan. Baka maging puro munggo na lang po ang ipapakain nyo sa inyong mga alaga, which is hindi ko po yun advice. Ano lang kayo, mag-toppings lang kayo ng ilang piraso, something na 10 piraso lang or 5 piraso lang, okay na po yun. Okay? Pero kung gusto mo talaga protina ng protina at yan talaga yung iniisip mo na maging source ng protein, so mag-Jackie Oats ka na lang. Mas marami ang amino acid na taglay ni Jackie Oats compared sa munggo.
Pero yung munggo, sabi ko nga, konti lang, toppings lang, kahit 10 piraso or 8 piraso, 5 piraso, okay na po yan. Right? So, next. Ito galing kay Jesus Mante. Ayan. So, Idol, ano po ang po pwedeng ibigay sa ating mga alaga kung kulang sa maturity ang ating manok? Okay? So, kung kulang po sa maturity ang ating mga alagang manok, possible kulang lang po ito sa mga B vitamins. Or else, baka ito po ay nasa linyada na po. Okay? Pag sinabi pong nasa linyada, built-in na po. Ito po yung tinatawag nating late maturing. Okay? So, like Kelsos, like round heads, okay, nasa pamilya po nila yung medyo late maturing. Pagdating sa blacks, may pailan-ilan. So, pag nasa linyada po, wala po tayong po pwedeng ibigay na suplemento dyan. Ang ating dapat ibigay lang po sa kanila is pangangalaga, wastong priming, wastong pagkain, panahon ang ating hihintayin. Pero kung halimbawa naman na dumating na yung punto, yung point na inabot na ng 1 taon pero late maturing pa din yung manok, anong dapat natin gawin dito? So, ang dapat natin gawin dito, bigyan natin ng mga B vitamins, and advice ko po is fermented Jackios na lang pong inyong ihalo para hindi po masyadong magastos. At the same time, siksik, liglig at puno po ng sustansya yung pagkain ng manok. Ibig sabihin, kahit hindi na kayo magbigay ng vitamina, makukuha pa rin niya lahat ng vitamina na maaaring yung ibigay sa kanila through fermented Jackios. Yan lang po mga kamanok. Then, huwag nyo kalilimutan yung priming sa kanila. Okay? So, kung gusto niyo naman is mga supplements, pwede kayong magbigay ng mga B12. Okay? Makakatulong po yan pagdating sa magandang sirkulasyon ng dugo at sa early maturing ng inyong mga alaga. Okay? So, next question galing kay Irene Tumbaga. So, ito yung katanungan mo, Irene. Idol, pwede na bang magbigay ng B-complex sa edad na 4 months old? Actually, kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi po ako nagbibigay kasi kaya pa po yung kuhanin ng ating mga alaga sa foods. Pero yung mga farms natin, may mga farms na nagbibigay na po ng injectable supplements pagdating sa kanilang mga 4 months old. Kasabay ng pagpupurga, nagbibigay na rin po sila. Okay? 0.2 or 0.3 nagbibigay na po sila. Pero ako, hindi pa po ako nagbibigay ng ganyan. So, ang binibigay ko po sa kanila pagdating ng 4 months old, yun, pinapa-adapt ko na po sila sa fermented Jackie Oats. Makakatulong po yun. Okay? Pero may mga farms na nagbibigay po kaagad. Alright? So, next question po tayo. Okay, ito naman po galing kay Danilo Sogilon. Ayan, so, Idol, anong ibig sabihin mo ng enjoy ng invitations? So, sa mga hindi pa po nakaka-relate sa ating mga sinasabi pagdating sa mga invitations or mag-i-enjoy kayo pagdating sa mga, alam mo yun, sa mga occasions, ang ibig kong sabihin dito, pag pupunta po kayo ng mga pasyalan, kung saan niyo po dinadala ang inyong mga alaga para mag-enjoy, para mamasyal, yun po ang ibig kong sabihin. So, ginagamit po natin yung mga words na ganyan para po mas madali po kayong makapag-adapt kung ano man yung ibig kong sabihin. Alright? So, Idol, sana po ay naintindihan niyo po ito. Ano? So, next question po tayo. Ito, galing kay JR Valdez. Ayan, mega shoutout sa iyo, JR. So, parang new subscriber yata natin ito or kung matagal man, ngayon lang po siya nag-comment. Mega shoutout po sa iyo, Idol. So, ito po yung katanungan mo. Ano? Kamamay, ano po ba ang mas magandang ibigay na vitamina? Kung may pupuntahan tayo at alin din po ang mas maganda para sa maintenance? B50 at B22. Pakibigyan mo naman ng pansin, Kamamay. Salamat po. Okay? So, ano po ba ang magandang vitamina kung tayo man is may mga pasyal lang pupuntahan? Ako, sabi ko nga po sa inyo, simple lang po ako. Levimin GK, then fermented Jackie Oats, then kung ano mang ready mix po ninyong ginagamit, basta nasa 16, 17, or 18 crude protein, okay po yan, wala po magiging problema. Then pagdating naman sa B50 at B22, I choose B22 kasi 22, okay, vitamins po ang laman ni B22. While sa B50 naman, anti-stress lang po ito. Okay, kaya I choose B22 dahil sa dami po ng sustansya na maaaring makuha ng ating mga alaga dito. All-in-one po ito, 22 vitamins in 1. Okay, so Idol JR Valdez, sana po ay makatulong ang simpleng advice ko po na ito pagdating sa inyong kasagutan.
And last question muna tayo. Ano? So ito muna pala, shoutout muna natin si Maylene Ortiguesa from Samar. Samar nga ba to? Oo nga, San Rafael, Hinabangan, Samar. Ayan, so lagi daw po siyang nanonood ng ating video. So mega shoutout po sa iyo, idol, and happy farming po. And our last question po natin dito is galing kay Awanagan mo. Ayan, so bakit yung kilala ko ferrous sulfate ang binibigay? Ang pupula ng mukha ng manok at lagi po silang nagtatagumpay sa mga pasyalan. So, ang ferrous sulfate po, alam naman natin na yan po ay pang tao. Ginagamit po ng tao para po sa magandang sirkulasyon ng dugo, para sa may mga anemia, anemic, kulang sa dugo, ginagamit po yan. Pero kung ito po ibibigay nyo sa ating mga alagang manok, so mag-over po ng dosage po ito. So, kung mag-overdosage, manok naman ang bahalang magbawas ng over na yon, i-release din naman ng katawan. So, po pwede po yan. Pero hanggat maaari mga kamamay, doon tayo mag-base sa mga supplements ng ating mga alaga para hindi lumalabi, sumusobra. Pero po pwede naman yung pang-tao. Pero tingnan mo lang din kung ano po yung magiging epekto nito, kung kailan ba dapat ibigay, kung after 3 days, after 1 week, or once in a week. Kasi pang-tao, medyo mataas ang dosage. Tingnan mo kung gaano ang mas magandang interval o kung ilang araw ang magiging magandang interval ng pagbibigay ng ferrous sulfate sa inyong mga alaga. So yun lang mga kamanok. Sana makatulong ang simpleng advice and tips pagdating sa inyong mga alagang mga manok. And syempre, kung ikaw man may mga katanungan, hihintayin ko yung katanungan mo sa comment section. Pag-usapan natin yan at para sa susunod na video, may ma-topic din tayo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.